Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos masaksihan ang ganap na kapangyarihan mula sa kanya, ang Haring Unggoy ay lubos na nabigo at bumagsak sa lupa. Ang pagkakaibang ito ay tila isang hindi malalampasang pader. At sinabi niya, talaga bang matatalo ako ng ganito? Ngunit ilang sandali lamang, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at sumigaw, hindi ako pwedeng matalo, hindi ko ito tatanggapin. Pagkatapos ay lumingon siya at sinisi si Hao Xian, dapat nandaya ka, umaasa ka sa iyong magarbong kagamitan, ang manalo ng walang karangalan ay hindi kahanga-hanga. Nang makita ang matigas na pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo, hindi nagatubili si Hao Xian na sumagot, ang matalo ay matalo, bakit ka nag-iiskandalo rito? O ganito na lang, paano kung pahiramin kita ng aking kagamitan at pagkatapos ay mag-rematch tayo, ano sa tingin mo? Nagulat siya sa tuwirang sagot na yun, si Hao Xian ay tumingin sa kanya ng may pagmamalaki at ng asar, di wala ka ng dahilan para makipagtalo, tama ba? Nang marinig ang mga salitang ito, ang Haring Unggoy ay naging masaya at napabulalas, sige, ibigay mo na sa akin, tapos panoorin mo akong gawing bukid ng dumi ng baka ang lugar mo agad-agad. Ngunit biglang namula ang Haring Unggoy at pinagpawisan ang kanyang mukha, tila may naalala siya at nagbago ng isip, hindi ito pwedeng mangyari. Pagkasabi nito, ang Haring Unggoy ay agad na umalis, hindi nakalimutang magmayabang, ituring nating tigil-tigil muna ngayon, mag-rematch tayo sa ibang araw. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga menunong umalis. Nang makita ang mayabang na Haring Unggoy na ito, naguluhan ang iba. Ngunit may hinala sila na tila may itinatago ang Haring Unggoy, nais umalis ng kanilang pinuno. Ngunit ang mga tagasunod ay nagpumilit na manatili, sumigaw sila ng malakas, Ginoong Dakila, ito ay isang gintong pagkakataon, tama yan? Ginoong Dakila, ang gustong makipagpalitan ng kagamitan ay tiyak na hindi katapat ni Ginoong Dakila, hindi natin ito pwedeng palampasin. Pagkatapos ay bigla silang napaluha, direktang tinamaan ang ugat ng problema, ang bundok bulaklak at prutas ay tinangay niya sa isang hampas lamang, Ginoong Dakila, dapat mong ipaghiganti ang aming kabuhayan, kung hindi, paano haharap si Ginoong Dakila sa mga nakatatanda sa ilalim ng gintong batis? Nang marinig ang mga salitang ito, naramdaman din ng Haring Unggoy na kumukulo ang kanyang dugo mandirigma sa kanyang katawan. Lumingon siya ng mingiting mayabang at sinabi, sige, naiintindihan ko na. Tigilan ninyo na ang pang-iistorbo sa akin hanggang mamatay ako. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hao Xian at sinabi, ibigay mo sa akin ang kagamitan, ipagpapalit ko ito at babalik ako. Matapos marinig itong muli, tuluyan ang naging sigurado si Hao Xian na may problema ang taong ito. Sa kanyang personalidad, hindi niya kayang gumawa ng mga kakaibang bagay na tulad nito. Ibinigay niya ang kagamitan sa Haring Unggoy, na mabilis na tumakbo palayo upang magbihis. Nagmamadaling nagbihis ang Haring Unggoy, iniisip sa sarili na kailangan niyang gawin ito ng mabilis, kapag natuklasan siya, malaking gulo ito. Ngunit paano siya makakatakas sa tingin ni Hao Xian? Nakatayo siya sa itaas, nakatingin sa ibaba at pinipigilan ang kanyang tawa. Napansin ito ng Haring Unggoy at lumingon, parang naging batong estatwa sa kinaroroonan. Sa puntong ito, makikita natin ang isa pang pagkabigla para sa batang walang karanasang unggoy na ito. Natakot siya at sinabi, ay, patay na ako, sa pagkakataong ito, tapos na. Hindi na napigilan ni Hao Xian, itinuro lamang niya ito at tumawa, ano ito, ha. Ang Haring Unggoy naman ay nagalit at hinabol siya, sumisigaw, ikaw na hamak na buhong, bumalik ka rito, papatayin kita. Ngunit ang sandaling tumahimik ang Haring Unggoy ay nang lumingon siya, nakatayo siya sa harap ng lahat ng kanyang mga menunong unggoy, nagkatinginan silang lahat. Nang makita ang kanilang dakilang hari na ganoon, lahat sila ay natulala, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa maskuladong bisig ng Haring Unggoy ay may mga tato ng Hello Kitty, palaka, panda, at 7 kulay na kuneho, lahat ay hindi kapani-pani walang kaibig-ibig. Ang grupo ng mga tao mula sa Sekta Master ay labis na natakot, wala ni isa sa kanila ang may natitira pang kulay sa kanilang mga mukha. Nang makita ito, ang Sekta Master ay nauutal na hindi makapagsalita ng maayos, ano ito? Mga tato ba ito ng isang bantog na Demon King? Diyos ko, sa ganitong nakakagulat na paghahayag, makakaligtas pa ba tayo at makakaalis sa lugar na ito? Sa puntong ito, ang Haring Unggoy ay tila nawala sa kanyang isip at sumigaw ng malakas,
Ano ang tinatawa-tawa ninyo? Akala ninyo ba ay hindi ko kayo papatayin lahat sa suntok? Ano ang nakakatawa? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng mga cute na tattoo ang isang Demon King? Ano ang problema? Sampain, papatayin ko kayong lahat. Sa kabila ng patuloy na pagsisikap ng kanyang mga menunong pigilan siya at pakalmayan, ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang tumawa. Matapos ang sandali ng takot, pakikibaka, at galit, ang eksena ay naging isang madamdamin. Ang Haring Unggoy ay nakahiga sa isang tabi, niyayakap ang kanyang mga tuhod at umiiyak ng buong puso, bumubulong sa sarili, bakit hindi pwedeng magustuhan ng isang lalaki ang mga cute na bagay? Paano ako haharap sa sinuman? Bakit pa nila ako susundan? Tatawanan nila ako, ang dakilang hari. Makalipas ang ilang sandali, ang Haring Unggoy ay nakabawi ng kanyang komposura, sinubukan niyang sugpuin ang kanyang kahihiyan at sinabi, wala nang katarantaduhan, hindi ko na kayang isipin ito, kailangan kong mag-focus sa laban na ito. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng nakakatakot na aura, mas malakas kaysa dati. Dahil dito, tumawa siya ng baliw at sinabi, talagang nasa kagamitan ang problema? Sa pagkakataong ito, makikita mo ang aking husay. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, sumugod siya sa hindi kapani-pani walang bilis upang atakihin siya. Samantala, si Hao Xian ay nakatayo roon, tinitingnan siya na parang isang payaso na sumasayaw, itinaas niya ang kanyang nakapigang kamao nang hindi alam kung ano ang sasabihin, dahil hindi siya makahanap ng angkop na pangalan para sa suntok na ito na kanyang inihahanda, hindi alam kung ano ang itatawag dito, pinangalanan niya itong suntok ng agad na kamatayan. Nang makita ito, ang Haring Unggoy ay ngumisi ng may paghamak, ang iyong teknik ay puno ng mga kapintasan. Paano mo ako matatalo ng gamit yan? Matapos magsalita, isang suntok ang tumama na nagdulot ng marahas na shockwave na nagpulbos sa mga nakapaligid na bato at lupa. Hindi lang yun, yumanig din ito sa isang sulok ng kontinente, ngunit sa isang kisap mata, natapos ang labanan. Ang eksena ngayon, na dating puno ng mababangong bulaklak at kakaibang damo, ay biglang naging isang tiwangwang at baog na kaparangan. Bawat sensasyon ng pagdurusa ay bumabalot sa kamalayan ng tao, na wala sa sansinukob, pananampalataya, pagkatapos ay sa sinaunang panitikan, sinundan ng mga alon ng hindi malinaw na kahulugan, sa katotohanan, makatuwirang komunikasyon, pag-asa para sa oras, pagkaalipin, pagkatapos ay sa karunungan, pagsusunog ng tadhana na may puot, magulong pag-ibig, paggapos, paglaya, malalim na kadiliman, pagwawalang kilos, pagkatapos ay sa kalayaan. Ang batang si Wukong ay tila naunawaan ang lahat ng katotohanan, ngunit parang nawala ang lahat. Ngayon, nakahiga siya sa ilalim ng isang hukay, ang resulta ng kamakailang malakas na atake, at siya ang napilitang manatili roon. Nagulat ang Haring Unggoy na makitang nakahiga siya sa lupa, namumutla at walang dugo. Lumapit si Hao Xian at sinabi sa kanya, hindi mo maintindihan, di ba? Ang nangyari ngayon ay tinatawag na daan ng kaliwanagan, isang uri ng kapangyarihan ng kaliwanagan. Nang marinig ito mula sa kanya, ngayon lamang natanto ng Haring Unggoy ang pagkakaiba, isang unggoy na uhaw sa lakas, laging nagnanais na maging mas malakas. Sinabi niya, paano ko ito makakamit? Nagpatuloy si Hao Xian, ang iyong landas sa pakikipaglaban ay masyadong nakatuon sa pagiging perpekto. Kahit na hinahabol mo ang pinakamakapangyarihang sandata o walang hanggang paraan ng immortalidad, hindi mo napansin ang katotohanan na ang iyong dakilang landas ay hindi pa kumpleto, sa pamamagitan lamang ng pagtalikod sa pagiging perpekto at sabay na pagyakap sa katwiran at kaguluhan, doon isisilang ang tunay na diwa ng dakilang landas ng kaliwanagan. Pagkatapos, ang sining pandigma ay hindi na magiging simpleng teknik lamang, kundi isang sining ng mataas na antas sa buhay. Ang mga salitang ito ay tumama ng malalim sa puso ng Haring Unggoy. Pinagnilaya niya ang bawat salita tungkol sa hindi kumpletong dakilang landas, at ang mga ito ay matinding pumasok sa kanyang isipan. Bawat piraso ng kanyang pusong mandirigma ay nagkawatak-watak. Pagkatapos, naramdaman ng Haring Unggoy na parang siya ay nahuhulog sa isang walang hanggang kailaliman. Sa gitna ng ulap, may naramdaman siyang gumuguho sa loob niya, at kasabay nito, lumitaw ang isa pang eksena, isang malaking nakasarang pinto ang humaharang sa kanyang landas. Nang itulak ng Haring Unggoy ang pinto, ang samalubong sa kanyang mga mata ay isang bagay na hindi niya inakala, isang bago at hindi pamilyar na landas. Ngunit naramdaman niya na ang kanyang dakilang layunin ay naruroon.
Biglang lumitaw ang isang abiso sa sistema. Ang potensyal na halaga ni Wukong ay matagumpay na nadagdagan ng 30%. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon, isang unggoy na uhaw sa lakas. Laging nagnanais na maging mas malakas, sinabi niya. Paano ko ito makakamit? Ang gantimpala ay isang nangungunang antas na pick character card, si Neza.